Okay, paano naman natin malalaman kung tama yung entries nito? Ang gagawin natin, Control Y, para makita natin yung financial effect. Control Y. Ito yung entries niya. So, meron siyang sales na 120, tapos sa dulo, meron siyang net. So, ibig sabihin, total niya 120, magma-minus din to kasi parehas na ledger lang siya. Tapos, 1,000 na discount, tapos total deposit sa China Bank, and then cost of sales, meron din tayong negative na inventory asset. Ibig sabihin, bawas yan sa ating inventory. Ito yung consume, ito yung inventory consume. Tapos ito yung cost of sales natin. Tapos 12% na VAT, no? So that is accounts payable. So kailangan natin siyang tawag doon, i-consider na liability. Okay? So yun yung babayaran natin ayun yung liability natin. So ito yung ledgers na nakuha niya. Paano ko ba sinetap yan? So una, punta tayo sa ating chart of accounts. So, tinamaan ng ating sales transaction is yung ating China Bank. Diyan papasok yung ating deposits. And then, inventory assets. Kaya nag-minus dyan yan kasi na-consume. Okay? Kaya nag-minus. Hindi pa kasi tayo nagpo-post ng purchases. Pag nag-post ka ng purchases, magdadagdag. And then, ano pa yung mga affected niya is yung ating VAT on sales. Diba? Updated. So, meron tayong VAT on sales transaction. Okay? Magkaibang post siya. And then, yung ating cost of sales, sales discount. Diba? So, yan yung tinamaan niya na ledgers. So, tama yung ating ledgers, tama yung ating financial statement. Okay? Affected yung ating profit and loss statement. Okay? Makikita mo dyan. And then yung ating balance sheet. Meron gumalaw sa ating, meron tayong bank transaction, galaw, saka inventory asset, nag-minus. Okay? Hayaan nyo lang po muna na minus yan kasi hindi tayo nag-post ng purchase pero meron tayong consume. Inuna ko kasi yung videos ng sales. Okay? And then, VAT on sales. So, di ba? Updated siya. Tama yung ating entries. Paano ko sinetap yan? Item list. Okay, gumawa ako ng VAT on sales. Ang tinag ko dyan is yung current liability na VAT sales. Okay? And then, subtotals para makalculate ko lang yung totals nung net sales minus discount. Okay? And then, gumawa din ako ng sales discount na item. Ito siya, nakatag siya sa sales discount. Gumawa din ako ng dalawang sales account. Isa is yung net sales. Sales lang din yung ledger na kinuha niya, pero net sales. Tapos yung isa naman is gross sales. Sales din yung ledger niya, pero calculated gross sales tayo dyan. And then, inventory consume. Ang nakatag dyan is yung inventory asset. So, ibig sabihin, pagka ginamit natin yung items, maka-credit siya dun sa inventory natin. Ibig sabihin, makukonsume siya. And then, input VAT, gagamitin naman natin yan sa purchases. So, creditable, gagamitin din natin sa purchases yan. Ito, gagamitin natin sa sales to, cost of sales. Okay? Minanwal natin siya as ledger. Tinag natin dyan sa cost of sales, siyempre yung cost of goods sold, cost of sales. And then, gumawa din tayo ng payment account na cash deposited to bank. So, basically, once na na-generate ng cash sales ang branch, yung total naman nun is dinideposit diretso sa bank. So, yan yung ating approach.